Okay mga kaibigan, nandito na naman po tayo at magbibigay ng reaksyon sa mga balita. Ano po ba ang meron? Huwag na natin patagalin. I-play na po natin. 1,000 is 0. So based po dun sa ano po ninyo, based po dun sa example po ninyo, it should add up kung mag-net. Pero sabi po ninyo, kung bloated ang inflow, bloated din ang outflow. Yeah. Hindi ko maintindihan paano ma-bloat yung inflow and Kasi outflow po. ganito Based po on yun, example. no? Ganito po yun, no? Kasi ang nangyayari po sa... Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi, okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Mukhang mainit po yung balik-taktakan dito mga kapatid. Kaya nagtanggal muna tayo ng damit. Sintabi po sa lahat ng dyan dahil sobrang init po talaga ng panahon ngayon. Nandito tayo sa beach, Okay, tuloy. Anong meron Narito, ngayon? Balitang Pinoy TV. Alright. Okay, at heto, i-update ko kayo patungkol po dito sa ang palasyo bumuelta sa sinabi ni VP Sara na si Presidente Bongbong Marcos ang backer ni Trillanes. Ako sa totoo lang, duda ako dyan sa sinabi ni VP Sara eh. Kasi po, alam naman natin na si Senator Amy Marcos at si VP Sara ay malapit na magkaibigan yan. Kasi yan si VP Sara, hindi yan magsasabi ng kung ano-anong issue kung wala siyang source. Okay? Alam ko, maraming source yan si VP Sara. Kahit nga dyan sa, prangkahan ko na kayo, kahit nga dyan sa Malacanang, kahit yung mga balita ko ito mismo mga kakilala kong mga vlogger, sabi nila, Meron sa loob. dyan sa Malacanang, maraming mga nagtatrabaho dyan, nagpapanggap lang na BBM, pero... Naalala ko. Kaya pala si Maharlika, yung Bodjakera, pangalawang channel niya na yun eh. Pero dati kasi talagang nagurgur yung channel niya. Ngayon mga kapatid, nung si Maharlika, napapansin nyo lagi niyang sinasabi, si puting ahas, white snake. Meron siyang mga source doon po sa Malacanang na kunwari nagpapanggap na BBM kami. Pero yung mga yun maka Duterte or hindi naman kaya patas lamang sila. O gusto nila yung katotohanan pero naiipit sila kaya BBM muna sila. Taga-report ata sila doon po kay Maharlika. Yun lang ang kumbaga vision ko lamang yun. Ngayon kay BP Sara, siguro merong ibang mga walang choice na nandoon po sa loob ng Malacanang na BBM kuno pero nagre-report kay BP Sara. Parang gano'n, Ang nasa puso nila si BP Sara. Maganda yan. Kasi po, si BP Sara, may source yan. Alam niya na yung participate ni Trillanes dyan sa kamera, may bahid yan na utos ng Malacanang. OMG. Mamaya, pag-usapan natin yan, yung balita na yan. At ito pa, pakinggan natin ang interview nitong si Attorney Powa. Grabe, ang galing-galing nitong si Attorney Powa, itong lawyer. Hindi basta-bastang, very professional. Hindi naman nakakagalit ang kanyang explanation, pero grabe. Sabi ko, marami tayong kakilalang mga lawyers pero itong si Attorney Powa, ibang-iba talaga. May isa siyang media interview, Pakinggan po natin, Kasi po, ipinilawanag ni Attorney Powa kung bakit hindi po accurate ang mga hearing dyan sa kamera patungkol sa salin ni VP Sara. Which is, sapul Sapul talaga ni Attorney Powa yung explanation niya, Kasi po, ang ginagawa ng kamera ngayon, nililin lang nila ang taong bayan sa salin ni VP Sara na ipamumukha nila sa taong bayan na si VP Sara, bilyon-bilyon ang pera ni VP Sara. Yan ang pautot nila. Kasi po, kung i-compare mo dito sa flood control anomaly, bilyones umabot nga ng trilyon. So, ang pautot rin nila ni VP Sara kasi hindi na po pinapansin ng taong bayan kasi ano ba yung mga akusasyon ninyo kay VP Sara? 125 million lang yan. Compare this flood control anomaly na 1 billion, mga bilyones yan Di ba? Natatalo sila sa ganun. So ngayon, ginawa na nilang bilyones yung akusasyon nila kay VP Sara. Base sa aking pagkakaunawa, kasi laging may tinitignan nila, kinukumpara nila yung 125 million lamang na issue kay BP Sara na nagastos lamang sa loob po ng ilang buwan ba yon? Ewan ko kung ginawa na nga nilang isang araw, Tapos,
nadidikdik ho sila doon sa salitang 125 million or 150, 140 million, samantalang itong flood control issue na umabot sa bilyones, hundreds of billion, na kung sa kabuuan pa nga sinabi nila Kiko Barsaga, parang trilyon. Napapalunok tuloy ako, trilyon. Mabubuhay ka lang kahit paulit-ulit ka, no? Kung kakain ka lang, kahit mga 10 beses kang mabuhay, di mo mauubos yun. No? So, nababanatan sila doon. Kaya ginawa nila, tinaasan nila yung akusasyon kay BP Sara ng bilyon. Diba? Para hindi sila maputokan. Ang problema, mga kapatid, nagkandabuhol-buhol na sila sa kanilang mga sinasabi. Lalo silang nagiging kengkoy at para tayong nanonood ng totoong sarsuela diyan po sa hiring-hiringan na ginagawa nila. Pero magaling itong paliwanag ni Attorney Powa. Yan ang pakikinggan natin mamaya, okay? Ayun. So guys, bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, like and share, okay? Don't forget, like and share. Parang nasabi niya ng like and share, no, Kuya Marjon TV. Sinabi nga po niya na dapat malinaw na specific lamang Naniniwala pa ba kayo ni Terry doon? Kayo mga taga News 5? Wala namang kwentang taong yan. Walang yung kwenta nakalagay pala. po doon sa salin at dapat daw ay idineklara yung cash on hand at in bank ng isang government official. Pero nabanggit nga po ninyo, nasa others category siya. So paano po natin sasagutin? Yun pong ipinupunto ni Congressman Ridon, sir. Opo, sa atin naman po, no, we respect yung mga opinions, positions ng ating mga members ng Justice Committee or House of Representatives. To, grabe. Kung magsalita itong si Attorney Powa, no? Very professional. Walang bahid na galit na feelings, no? Sinasagot lang niya yung ano. Yun lang naman po, we are just relaying kung ano ang talagang ginawa ng Vice Presidente, no, nung nag-consult kami sa kanya ayon dito sa salin niya, at nasabi niya sa amin na yung na hindi siya nagdeklara ng cash in bank. Yan po ay nakalump lang doon sa others, under doon sa category ng personal property. Ayun. So wala po kaming palusot dito, sinasabi lang po talaga namin kung ano ang ginawa ng Vice Presidente doon sa kanyang pagre-report ng SALN. But I think what's more important here is wala pong naging concealment na ginawa ang ating Vice Presidente. Maaring may mga hindi sumasang-ayon sa pag-lump niya together dun sa others na described as others nga na line item. Maaring may mga hindi sumasang-ayon doon. Pero klaro naman po na wala pa rin pong willful concealment o pagtatago ng kahit ano ang ginawa ang ating Vice Presidente. Pero sir, bakit po kaya pagdating ng 2019 na iba po yung kumbaga style ng pagdedeklara ni VP Sara, kasi nilagay nga po sa others category ito pong mga cash on hand tsaka in bank. But prior to that, Opo, go ahead. na-itemize naman. Go ahead, sir. Sa atin naman po, ang nabanggit lang sa atin ay yan ang naging desisyon ng ating Vice Presidente. Ngayon, I'm not aware, we are not aware of any prohibition as to the way that she reported it. And masasabi ko nga po, kung kami nagpapalusot, siguro, ang dami-dami na naming sinabi, pero yan lang po talaga ang pawang totoo at yan lang po ang masasabi namin. Okay, Attorney Powa, before himayin yung iba pang issue tungkol doon sa mga submitted po at nakita doon sa HOR kanina. Balikan ko lang kasi kagabi na-interview namin si former Senator Trillanes. At nagsabi siya ng pananaw na pakiramdam niya maski maiakyat dahil sinasabi niyo nga na kayo'y naghahanda na for the impeachment doon sa Senado at baka doon ihayag lahat Sabi niya hindi siya naniniwala na kayo ay magpapakita doon or magpapakita ang Vice Presidente maski doon sa Senado. Ano po ang reaksyon niyo rito, Attorney Powa? Well, at tabayanan na lang po natin. Yan po ay pananaw ng ating former senator. He's entitled to his opinion, and of course, we will always respect. Sabi ko nga, kami naman ang naging posisyon ko, lalong-lalo na ako, no, is I respect the personal views, kahit na para sa atin o against sa atin. Pero ang tabayanan na lang natin kung talagang aakyat sa Senado ito, dahil kami naman po, yung buong defense team ay naghahanda para sa trial. Last year pa naman po, naghahanda na kami. So, tingnan na. Kaya nga, itong sina Attorney Powa, nag-iingat ng kanilang mga sagot, no? Every time na ang media ay mag-interview sa kanila, nag-iingat sila kasi pinaghahandaan nila yung tunay na impeachment trial, which is doon sa Senado. Kasi kung yung baraha mo, ididiga mo yan sa i-present mo yan sa camera, wala na. 'Di ba? Ma-counter yan. So, yan ang hindi maiintindihan ng mga bobong mga Committee on Justice dyan sa camera Kung yung mangyari, dahil ayaw ko rin naman pong pangunahan din ng camera sa magiging botohan man, kung ito ay magkakaroon ng masasabing may probable cause or sa plenary ay magkakaroon. Alam niyo, sa totoo lang, ang inaabangan ko talaga dito, kapag ang boto dito hindi aabot ng the requirement, no? Di ko lang alam, no? Nakalimutan ko yung what is the requirement dito para mapatuloy yung impeachment. Talagang
pagtatawanan talaga sila ng taong bayan dyan kapag hindi matuloy. Kung matuloy, okay lang, no? Pero kapag hindi yan matuloy, dyan ko na lang masasabi na pati mga kasamahan nyo dyan sa House, ayaw na makinig yung impeachment na yan. Ang enough votes, no? 1/3 votes para maiakyat ito. Pero kung maiakyat ito, kami naman po, hindi naman po kami yung magsasabi na... One-third na votes kami pala. One-third votes pala yun. One-third votes ng 300 plus. doon kung hindi kami haharap, hindi ba? So I think siguro kaysa makipagdebate, dahil hindi ko po talaga ugali ang makipagdebate sa media, I do not litigate my cases in the media. Let's just wait because as you've seen, kahit ako personally, I always follow the process, no? So pagtingnan na lang natin kung ano mangyari Tama. pag umakyat po sa Senado. Pero in all fairness, si Atty. Powa, na-interview namin siya dito, maski nung sa Senado pa yung issue ng impeachment, sinabi naman na sila talaga yung naghahanda na for kung ano man ang eventuality, At ngayon, sinasabi rin po sa atin ni Atty. Powa na sila yung naghahanda pa rin at handa rin na humarap doon, At hintayin natin yung pagpanik doon. Pero, Atty. Powa, yung pong kliyente ba ay nagbigay na rin sa inyo ng mga kahit instruction, kung anong dapat ninyong gawin, at kung siya rin ba ay merong pagsasabi na kung Senado na yan, haharap ako dyan. Well, kasi po, meron naman tayong ongoing consultation parati sa ating kliyente, ang Vice Presidente. So, lahat naman ng bagay po ay napag-uusapan. Of course, sa akin personally, siyempre, hindi ba, kung madidismiss ito dito pa lang sa level na to, mas maganda siya, di ba? Para sa akin, let's not, I have to admit that, no? Hindi naman pwede magsinungaling at sabihin na hindi ako mas matutuwa kung madidismiss ito. Pero kung umakyat man to sa Senado, kahit naman po last year, ang ating Vice Presidente handa ng tugunan o rumisponde sa lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Good evening, attorney. Si Chicky Verhel po ito. Paulit-ulit niyo Hi, na nga Ma'am pong, Chicky. paulit-ulit niyo na nga pong sinasabi na hindi proper forum itong mga hearings dito sa Justice Committee sa House of Representatives. Yes, Opo. dahil sinasabi po ninyo na mukhang bordering on impeachment trial na. Pero bakit po ayaw nyong i-clarify dun sa mga clarificatory hearings ang inyong side po para hindi na po mag-progress o become bigger into an impeachment trial po talaga? Well, actually, Ma'am Kiki, ayon sa rules kasi, the lawyers, at yun naman ay nakasaad sa rules. The lawyers, for example, even the respondent cannot cross-examine yung mga witnesses, di ba? We cannot test the credibility. Ang napapansin din natin, ang sinasabi after every resource person ay lumabas at magbigay ng pahayag, ay hinahanap ang Vice Presidente para magbigay naman ng kanyang ebidensya. But, for example, unang-una, kina-question nga namin yung jurisdiction, pero pangalawa, this is on the more practical side, Just on the more practical side here, wala naman kaming advanced copies nitong mga dokumentong pinalalabas. For example, yung supplemental affidavit ni Mr. Ramil Madriaga. Ito namang itong mga lumabas na reports ng AMLAC. Wala kaming advanced copy prior to the hearing. Bigla na lang lumalabas yan sa hearing. So, Yan ang isa na masasabi natin na bias talaga ang Kamara. Di ba? Imagine that one. Pinalabas nila si Madriaga, hindi man lang nakahanda, Hindi man lang nakahanda ang legal team ni VP Sara. Kasi hindi nila binigyan ng affidavit Tapos dito sa SAL-N ni VP Sara. Nagpalabas sila, nag-hearing sila, inimbestigahan nila yung SAL-N ni VP Sara, hindi man nila binigyan ng copy ang legal team ni VP Sara sa kanilang aligasyon. Isa pa yan kay Trillanes. Hindi rin nila binigyan ang legal team ni VP Sara. So paano makapaghanda? Pero dahil matalino ang mga lawyers ni VP Sara, still na-answer nila. Pero I know, hindi naman siguro accurate, pero ngayon, pinagstadihan na ng legal team ni VP Sara yung mga binabato nilang mga kasalanan. Di ba? Wala galawang bias, galawang paninira yung ginagawa ng Kamara Wala talaga. even if the respondent were to be there, paano naman siya paano siya makakapag-prepare at makakapaglabas ng ebidensya laban sa mga ganung bagay na hindi naman naka-attach sa original complaint. Ayun nga yung point namin that dapat ang probable cause ay dinedetermine mula doon sa allegations ng complaint at mga ebidensyang naka-attach doon. Of course, we are not saying hindi pwede magtanong ng clarificatory questions, Maaari naman yan. Pero base sa mga ebidensya na nandun na sana sa complaint. Pero sa ngayon, nakikita natin, at itong mga lumalabas, ni isa dito hindi naman naka-attach sa original complaint. So, what kind of evidence are we going to produce to counter all those things right at that very moment if we're not even given a copy of these things beforehand? So, I hope you understand na kasi po, kahit po sa preliminary investigation na sinasabi nila, pag nag-file ka ng complaint affidavit, the other side is given a certain amount of days, para makapag-file ng kanyang counter affidavit. Kasi nga, kailangan, syempre, babasahin mo rin muna yung mga dokumento laban doon sa respondent at para makasagot siya intelligently, doon sa mga allegations. So, but again, the main position here of the defense has always been that meron ng petition to Supreme Court that we are questioning, the current conduct in terms of constitutionality nung proceedings na nakakonduct ngayon. With all due respect, of course. Kasi, siyempre, I'm sure
the House or the committee will have a different position. We also have a different position, so we should, I encourage everyone to listen to both sides, and then at the end of the day, yun nga, Supreme Court will only be the final arbiter naman kung ano ba talaga ang tama dito. Attorney, meron lang akong gustong linawin kasi na-mention nyo na nga po yung mga documents kahapon, no? Sabi nyo nga po kahapon, bloated yung figures. In fact, you gave an example dun sa inyong press conference. Sabi nyo, example, kung merong 1,000 na pumasok, dineposit, tapos yung 1,000 na yun, withdraw, lumabas. So, ang magiging figure nun, 2,000 na. Imbis na 0, di ba? Kasi pumasok, lumabas, dapat 0 na dun sa bank account mo. Ngayon, sabi nyo rin po kahapon, merong nag-suggest, bakit hindi na lang natin in-net para hindi 2,000 ang lalabas? Di ba? Para 1,000 minus 1,000 is 0. So, based po dun sa based po dun sa example po ninyo, it should add up kung mag-net. Pero, sabi po ninyo, kung bloated ang inflow, bloated din ang outflow. Yeah. Hindi ko maintindihan paano ma-bloat yung inflow and outflow. Kasi Based on example. Ganito po yun, no? Kasi ang nangyayari po sa reports, ang nature ng reports ng AMLAC is transactional. So per transaction po yan. So lahat po ng transaction na pumasok over time, ina-add po lahat yan. Doon naman po so ibig sabihin, lahat ng deposit nyo sa isang bank account, ina-add po nila lahat yan as inflows, hindi po ba? Tapos lahat naman ng withdrawals, whether it be to another bank account o talagang withdrawal lang in cash, ay nandun naman po sa outflows nila. Ngayon, this spans over, well in this case, over 18 to 19 years, hindi ba? So it doesn't accurately show kung ano po Ito lilinawin ko dito sa mga tagapakinig dito sa aking channel. Imagine nyo, let us say, from 2001 to 2019, okay? Let's say, yung 2019, hindi na natin i-include yung panahon na presidente si BP Sara. 2001 to 2019. I-add lahat ng na-deposit ni BP Sara. I-add lahat ng na-withdraw ni BP Sara. Talagang aabot ng bilyon. Ilang years yan? 20 years? From 2000 to 2019? Almost 20 years? I-add mo yung transaction. Transaction yung pinag-uusapan natin dito. Ang pumasok na pera at lumabas na pera, in-add up nila lahat para magmukhang bilyonaryo si BP Sara. Wow! talaga yung naging account balances, no? Teka lang ha. Ibig sabihin, yung in at out ng pera, kinumpute lahat nila yon. Kahit halimbawa 1,000 pumasok, tapos yung lumabas din 1,000, so 2,000 na. So kung may pumasok na 5,000 at may nilabas na 2,000, 7,000 na. Ayon mo sa pagkakaunawa ko sa video, so ibig sabihin pag may pumasok na 10,000 at may naglabas ng 10,000 kasi transaction yun eh. So ibig sabihin 15,000, kinakount nila yon as parang saving o pumasok na pera, labas pera doon po sa kay BP Sara. Tarantaduhan talaga, di ba? Ngayon, dito ho natin na ayon ho sa video, ngayon kung ganito talaga ang nangyayari dyan, katawa-tawa. Pagdating sa Supreme Court at pagdating sa Senado, katawa-tawa po yung mga ganyan. Gaya ng sinasabi natin, itong administrasyon na to, gago talaga. Wala na silang aatupagin kundi pagpapabagsak kay BP Sara. Kunwari, magbibigay ng ayuda, nasa harapan yung ayuda para hindi makita yung totoong nangyayari, gaya ng flood control issue. Diba? Tatakpan nila ng ayuda, kunwari patatamisin nila, pero yung tamis na yon, nakakamatay yon sa mga matatanda sa atin. Kasi ang pinaka matamis, sabihin natin, kung gagawin natin literal, nakakasama yun sa katawan. So kahit ano pang pabango nila dyan, nasa likod po ang problema. Tinatakpan lang ng mga ayuda. Tanggapin nyo. Pero kung pagdating ng botohan, wag lang sana tayong madaya. Iboto nyo si BP Sara kasi ito po ang natitira nating pag-asa. Yung lalo na yung mga kaalyado rin nila BP Sara. Wag po tayong magiging tanga pagdating ng eleksyon.